Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Sagittarius. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon at rising nyo po, sa dulo po ng ating video, may link po tayo para dito kasi importante din siya. Ngayon, meron na po tayo din, by the way, yung tinatawag natin extended readings kung saan mas detalyado, malalim, at more specific na po yung mga readings na matatanggap po nila. So, if you are interested po na malaman po ito at makagkaroon ng access sa mga exclusive videos para sa mga members natin, sa dulo ng video may link din dito, you just need to click po yung join button. This is for October 28 hanggang November 3. Now, para po sa for guidance purposes to so use your free will wisely by the way. Para po sa mga nagkailangan po ng magpa-schedule ng private readings and spellworks, you may message me po sa aking personal Facebook account. Link is in the description below. At sa mga gusto pong support ng ating channel, you can click the thanks button sa baba or you can send a donation via GCash or Maya. Number is in the screen sa baba. Ayun. Sagittarius, kamusta ka naman? At kamusta ka rin, Mikay? Ba't ganyan itsura mo? So, Sagittarius, meron tayo itong 4 of Swords and Co-Create. Well, siguro ganun talaga. 4 kasi it's the number of number siya ng structure, number siya ng leadership, patterns, ayan. Si Swords naman, symbol ng air, so lahat ng tungkol sa hangin, so it's about the mind and the intellect. So, ano ba yung co-create? Alam mo yung at some point, you feel as if yung na-betrayed ka. Iba sa inyo. Feeling nyo na na napaka-negative ng emotions nyo because of certain people na pinakamagandang term natin, pinagkatiwalaan, vinalue, andoon na na masakit sa dibdib, yung ganon. Kasi parang ang question mo, anong ginawa ko para ma-deserve to? Ano yung ginawa ko para maranasan ko to? Parang andoon na you are trying to understand na yung yung naging cause nung naiparamdam sa'yo ng tao or ng mga taong ito na ito yung yung mga ganong bagay. Yun yung mas masakit eh. Parang wala tayong pake kung iba yung mga kaaway natin yung magsasalita against us kasi given yun eh. Pero sa'yo kasi masakit na ang nagsalita or may ginawa is someone that you value. Someone na pinagkatiwalaan mo, you shared a part of your life with. So, hindi naman kita masisisi na ganun yung nararamdaman mo. Kasi valid yan eh. Sabi nga, all emotions are valid. So, yung nararamdaman mo is actually tama. Kasi walang pwedeng magsabing OA ka. Walang pwedeng magsabi na hindi mo dapat ganyan yung feeling mo. Kasi wala naman kami sa kalagayan mo. So, ayun, parang feeling mo tuloy, ang dami sa inyo in the House of Sagittarius, feeling nyo na na-isolate kayo, na single out kayo, na parang napunta sa wala lahat nung ginawa nyo. Pero what the card is saying kasi, that's okay. Alam mo bakit? Kasi people reap what they sow. Kung ganun yung naging ginawa nila, in time, totoo naman ang totoong karma. Even the Bible mentioned that, na yung verse nun is, hindi siya sinabi exactly yung word na karma, pero yung sinabi doon na plant yourself, sa book of Amos yun eh, plant yourself the wind and reap yourself the whirlwind. Magtanim ka ng hangin, ang aanihin mo is ipo-ipo. Grabe yung yung concept ng Bible ng karma, matindi.
hangin lang pero ipo-ipo yung kapalit. So ganun din yung sa yung so kung question mo bakit mo kailangang pagdaanan yon? Simple. It's just a sign na tapos na rin yung task mo para sa kanila. Yes, hindi naging maganda yung separation, pero ang importante dito kasi sabi ng universe, nagawa mo yung kailangan mong gawin. Rewards will come after that. So, carry lang. It's okay if you want to feel sad sa ngayon, pero wag mong hayaan na kainin ka ng lungkot na yan. At wag mong hayaan yung sama ng loob mong yon, yung pain, pero wag mong hayaan din na yun ang pipigil sa'yo to continue doing what is right, to continue doing what is good. Ayaw mo nag-hold back sa'yo o yung crossing mo. So, meron tayong 7 of Cups and building blocks. Now, this is about wisdom. Si 7 Cups is about water, about the emotions and building blocks, yung naka-reverse. So, ito yung sinasabi din ng card. It's, ano mo yung tawag dito na you're in the process of reconstructing yourself. So, you may take your time. Walang problema doon. Okay lang na parang saglit na parang medyo inaayos mo to o andoon na may iba sa inyo nagkaroon ng moment na medyo nag-solo mode muna kasi nga hindi maganda yung dating or emotionally it's pulling you down. So the cards are also saying na hindi blockage to eh. Actually hindi to blockage para sa iyo na nagre-rebuild ka. Part 'yan ng process. Kasi 'di ba? Sa bawat sakuna na nangyayari, oo, magkakaroon tayo ng moment na malulungkot tayo kasi kung kunyari sa bagyo ganyan, may mga bahay na nasira. Malulungkot tayo, mararamdaman, magi-grieve tayo. Okay lang 'yon, that's normal. Pero after nun, babangon tayo eh. Tatry natin i-salvage kung ano yung pwede natin iligtas. Then magsisimula ulit tayo. Magre-rebuild tayo. Andun ka sa process na yon. If you're giving your time, kumbaga na to grieve, malungkot, it's okay. Hindi yun kahinaan. It's a normal process na kailangan mong pagdaanan. But paalala lang sa'yo din ng cards na huwag mo naman tagalan, ha? Ano to? Kaya nga yung sinasabing pinagdadaanan. Sabi ko nga sa friend ko, friend, alam ko may pinagdadaanan ka, pero huwag ka tatambay dyan kung maaari. Daan lang tayo. Let us, yes, we will grieve, we will cry if necessary, makaramdam tayo ng galit. Kung gusto mong mag-inom, yayain mo ako. Yayain mo ako para kung kailan mo nakausap, go. But after that, stand up. After that, make yourself better. After that, i-salvage mo. I-save mo yung pwede mo i-save. I-rebuild mo yung kailangan mo i-rebuild. Because ang promise sa Book of Haggai, the glory of the new house will be greater than the former house. So, sa Tagalog, yung kagandahan ng bagong bahay ay hihigitan pa nung ganda ng dating bahay. That is how God or the universe will restore. May nawala? Wait mo lang. Greater things will come its way. May mas magagandang parating. So, hindi mo loss kung tutuusin. Loss nila. Diba? Ano ba yung desire card mo? 7 of Swords tsaka exchanging gift. So again, this is about wisdom. Swords is about air, mind and intellect, tas exchanging gift. So, yung ibang tanong, okay lang ba maging selfish ako? Yes! Yes na yes na yes. Okay lang. Actually, ang tawag ko doon, personally, ang tawag sa kanya, the good selfish. Kasi maglalagay ka ng boundaries, napagod ka na, may part of you na napagod na nagiging, ina-extend mo yung sarili mo sa ibang tao na ungrateful. So, ang dami sa inyo, nagde-decide na medyo bawas-bawasan nyo na yung ina-extend yung help sa iba. And andoon na you will try to do the blessings yung sa ibang na sa sarili mo na lang or doon sa mga
sabihin natin mga importanteng tao, possible yung family mo, or kasi may nakita ko dito may mga iba sa inyo may pinapaaral na younger person, so it could be anak or pamangkin or kapatid. Doon yun ay focus. Doon yun na lang ilagay yung mga resources. Enough na muna tayo, tama na muna tayo doon sa mga individuals na ungrateful, yung mga tao na tipong tinulungan mo na nga, tas feeling pa nila, responsibilidad mo yung ginagawa mo. Like hello? Yung totoo, ilang kilo ba ng aspalto nilagay nila sa mukha nila? Sorry naiinis lang. Nararamdaman ko lang inis doon sa mga taon to. So, with the reverse card of exchanging gift, I'm okay lang naman na i-focus mo muna sa self mo, yung mga hindi mo nagawa before, hindi mo napuntahan, nabili pa sa sarili mo, yung mga foods na sana reserve mo para sa sarili mo, para na intake mo, or yung mga gamit na gusto mo sana bili, kaso ini-invest mo nga yung time, energy, and resources mo doon sa mga tao, mga nilalang na to, it's okay. It's okay na sa'yo mo muna. It's okay na i-focus mo muna yung spotlight sa sarili mo. Wala akong nakikitang mali. Kasi you've been giving a lot eh. Pwedeng hindi naman sa lahat, pero meron ka mga specific na individuals. And there's no use, sabi nga kasabihan, there's no use in crying over spilled milk. Nakahinayang, kunyari yung gatas sa tapo, nakahinayang, pero tayo magagawa. The only thing we can do is clean it up and then move forward. And then learn from it na bakit ba natapon yung gatas? So, ano yung gagawin mo next time tsaka hindi mo gagawin? So, take this also as a lesson na pag may nakita ka ng mga red flags, hindi po yan carnival at hindi rin po yan fiesta. Warnings po yan. Okay? Yung foundation mo, we have here is, ayan na nga, speaking of red flag, the star, tsaka all that glitters. So this is star kasi is about direction, light in the darkness. Na connected din naman siya kay Aquarius. So Aquarius is about hopes, about wishes, about friends, and all that glitters. Do trivia, hindi ko nasabi ko na sa ito Aquarius, na mayroon tayong tinatawag, hindi lahat ng makinang na dilaw ay ginto. Meron tayong tinatawag na fool's gold, which is pyrite. Literal mukha siyang ginto pag nakita, pero hindi siya ginto. Kaya siya tinawag na fool's gold. Although, this particular crystal, actually crystal siya or mineral, is considered to na nagdadala ng prosperity sa owner niya. Pero sa buhay kasi, minsan akala natin ginto. Akala natin, wait, nakatalikod ka sa mga tao. Manlaki niya. Akala natin, blessings sila. Pero kasi andun na yung intuition mo na may red flag eh. Andun na yung naramdaman mong may mali. Pero siguro andun na naging mabait ka lang. So, you try to give this individual or this group of people yung second chance, third chance, hindi ko alam kung anong chance na ito binigay mo eh. So, ending, nagagawa mo yung mga kailangan mong gawin. But, yung may but tayo, unfortunately, nagkaroon ka ng punto kung saan naman, hindi mo na nagawa yung mga kailangan mong gawin. Hindi mo na focus yung mga kailangan mo i-focus. You came to a point na kung saan naging nga ka. Kumbaga, 50% doon sa mga kailangan mong gawin, 50% doon sa ungrateful person. Ang hinahanap ko ngayon, saan yung para sa sarili mo? Kasi nawawala, wala na ibang percentage. Yung pahinga, yung self-care. Actually, since sa 50% is wala na, kinuha mo na, yung time na yun, resources and energy mo, dun mo na pwedeng i-distribute. Pwede mo idagdag yon sa ibang part na kailangan mong gawin, yung mga tasks mo, yung errands mo, responsibilities mo, then yung iba doon, ibigay mo sa sarili mo. Diba?
Again ang hindi yun fiesta. Pag red flag, hindi yan carnival. Pag red flag, di kita sa warning na. So, ano ba yung nakita natin sa past? What triggered it? So, we have here is the 3 of wands, tsaka not for you. So, this is about expression and about communication si 3. Wands is about fire, about passions and energies, and not for you. Yun na nga. Minsan kahit anong save, gusto natin i-retain ang isang connection o isang friendship o isang relationship. Kung hindi talaga para sa atin, it will find a way na umalis sa buhay natin. It will find a way na matanggal sa atin. It will make a way para mawala sa atin. So the cards are saying na you tried na siguro mag-extend ng assistance mo, pero hindi para sa'yo talaga eh. Sabi nga yung concept sa Bible, hindi ko alam kung may verse yun or concept lang siya tinuro sa amin nun, na some of you will plant, others will water, and some will harvest. That was tungkol about evangelism eh. So, parang ganun din sa life ng tao. Sa buhay din natin, may mga tao na darating para merong itanim sa buhay natin. May mga ipapadala para tubigan to, para tulungan mag-grow. At may mga darating para tulungan tayong i-harvest to. Pero ganun din tayo sa buhay ng mga tao sa paligid natin. You may be the one who just planted the seed sa taong to at tapos na yung task mo, or ikaw yung naglagay ng tubig para mag-grow siya. Siguro kung example ko to, I think this is a good example towards doon sa isang friend ko, na yung friend kong yun, siguro ako yung naging daan para mag-open siya towards spirituality. So I planted the seed. Tinuruan ko siya paano magbasa ng cards, ganyan. Then we have another friend, siya naman yung tumulong para mag-grow in terms of spell casting, healing, ganyan. So siya yung nag-water. Pero alam namin na meron pang harvest time. So hindi kami yon, and na-recognize namin yon. So there will be another person who will be doing that to help that yung friend namin yon. So understood namin yon, kaya nag-step back kami. So yung kaya hindi kami nakaramdam ng frustration kasi hindi namin pinupush yung sarili namin. Hindi namin kailangan gawin yung task na hindi naman inatang or inapprove ng universe. Siguro din nagsisimula din yung frustration mo minsan sa Guitarius, sa past. Parang pinipilit mong gampanan yung ibang responsibilities na dapat hindi na para sa'yo. You have just hindi mo kasalanan siguro kasi malaki lang yung heart mo. Tsaka as the house of philosophy and higher education, na-foresee mo na kasi or nagkaroon ka na ng educated guess na ito yung pwedeng maging siya. At pinilit mo na igampanan yung ibang responsibility, pero unfortunately nga hindi siya approved ng universe, kaya hindi naging maganda yung endings nyo. So lesson learned tayo dito, and we need to move forward. Ano ba yung future na ikaw? Nakikita natin. So we have here the 8 of Pentacles and new life. So this is about Tower, sa 8. Pentacles about the earth, anything in the physical, and new life. So, bagong simula. Literal, you are starting a new life. So, a lot of you guys, nakakatuwa kasi with this 8 of Pentacles. Since nawala na kayo ng oras doon sa ungrateful individual, nag-expand ngayon yung connections nyo. Nagkaroon kayo ng ibang mga additional individuals na masasabi natin na will help you para mas magampanan mo yung ibang mga responsibilities mo, para mas magawa mo yung mga kailangan mong gawin, para andoon na mas pabigyan mo ng attention to details yung mga bagay na kailangan mong tapusin. Now, with the card of the new life, so what I'm seeing here kasi, na there will be new connections na parating sa inyo.
better connections actually with the individuals na sabihin natin na marunong silang tumanaw ng utang na loob in a proper way at marunong silang magsukli ng mga ginawa mo. Kasi minsan yun yung problema din sa mga na-encounter mo na masyado nilang iniisip na, ay nako, ginagawa to ni Anes, ni ikaw nga, ni Sagittarius kasi kailangan niyang gawin to kasi gato, kasi ganyan, ganyan, ganyan. Kung pwede ko lang sila makausap, gusto ko sabihin sa kanila, walang responsibility sa'yo si Sagittarius. Kasi ginagawa lang niya yan. Kasi siguro mahal ka niya, importante ka, binavalue ka niya, pero wag nating abusuhin ang kabaitan ni Sagittarius, which is yun yung gagawin mo na din. Maglalagay ka ng block para hindi na nila ma-overuse yung kabaitan mo. And please pag may red flag, medyo hinay-hinay tayo. Uulitin ko. Huwag ka na magalit sa akin ha. Ulitin ko sa Sagittarius ang pag red flag, hindi yan fiesta. Hindi yan carnival. So, kung nagre-resonate po yung mga readings sa inyo, you can, at gusto nyo po mas malaman paano yung deeper readings natin, meron po tayo extended reading. May link po tayo sa end ng video para dito. Para ma-access po itong extended readings natin na exclusive po para sa ating mga members, you just need to click the join button sa baba. So tuloy natin sa Sagittarius yung readings mo. Let's check your physical and emotional environment, your hopes and fears, and of course, your future. And lastly, but not the least, is yung message ng mga deities sa'yo. Your physical environment, we have the card of strength and by the book. So, yon. Alam mo, Sagittarius, totoo naman din. Besides sa house of, into higher knowledge and philosophy, house of travel ka din. Ayan. So, mga hindi mapirme sa isang lugar. So, what can we read about your physical environment? A lot of you will be doing a lot of movements. So, pwedeng movement to because of work-related or business-related, o ando na may mga tipong bakasyon, or andoon na may movement kayo kasi gusto nyo na linisin yung bahay nyo, so pinag-rearrange kayo ng bahay, or others will have a physical movement ng kanilang residence. Pwede din na yung iba may balak umalis because of work related, or basta it's a physical movement na gagawin nyo So, that's not a problem. Nakakapagod lang talaga. So, with the card of strength, ando na medyo, since sa paglipat, pag naglipat kasi, or nagkaroon ng movement, medyo sabihin na lang natin, gagamayin natin kung ano yung bagong environment. So, may learning curve ka. Hindi, kasi this is strength, connected siya kay Leo. Si Leo is about creativity. So, okay lang na para hindi mo muna mag-gets. Kumbaga, andoon na wala ka pang maiambag na kung work to, wala ka pang maiambag about how to make things better or yung progress neto. It's okay. Walang problem with regards to that. Ang lumalabas kasi dito is you need na bigyan yung sarili mo ng enough time, maybe 1 month or 2 months, para magamay mo siya. So, tinatawag siyang learning curve. Ayan. Kahit sa mga sa BPO, di ba? Sa mga nagtrabaho sa BPO, alam natin yan na meron tayong susundan na procedure or may sinusundan tayo na protocol at hindi naman tayo parang computer na isang tinuro, download, alam na natin lahat. It takes some time. At ganun din, wag mong i-pressure sarili mo. Wag mong pilitin yung sarili mo. Take your time, but make sure that yung learning mo is, andun yung learning is talagang i-absorb mo ng buong buo. And with the card of by the book, wag ka din matakot magtanong kung hindi mo talaga naintindihan, ha? Kasi that's how you learn. That's how we understand, by asking questions. Di ba? Kaya, yung gusto ko isang documentary, yung si Sitchin, meron akong book net, mabasahin ko ngayon.
Yung book ni Sitchin, yung The 12th Planet. Andoon kasi na kung hindi siya nagtanong when he was young, hindi siya magiging archaeologist. Kumbaga, out of his question, na-build kung sino siya in pursuit of knowledge. So, ano ba yan sa emotional environment mo? So, we have here is the tower and poise. Ayan. So, si tower is about communication din siya. And poise, ayan, syempre, poise. Alam mo, yun lang talaga, no? If you need to be verbal para ma-unload mo yung emotions mo, gawin mo. May mga tao naman kasing willing makinig. Pero andun pa rin na do it with respect. Yes, valid yung nararamdaman mo. Kasi nagkamali ka with the red flag na encounter mo. And you are entitled na mag-burst out ng emotions mo. Pero andun pa rin na pinapaalala sa'yo ng card of the poise, maging, maging professional pa din, maging respectful. Huwag tayong bababa sa level ng ungrateful person. Huwag tayong gagaya sa kanya or sa kanila kasi hindi ganun ang upbringing mo. Sabi nga nung isa, yung famous term, you're very demure, very mindful. So, pagganahin natin yon. Ipakita natin ano ba yung tamang ugali, tamang attitude. At hindi tayo makikisabay doon sa mga gawain ng iba. Because you know better. You are better. And you know what to do. Kumbaga, alam mo yung kailangan mong gawin. Ano ba yung tamang gawin? So, dun tayo, di ba? Dun tayo sa tama. Baka tamaan kasi tayo ng universe kapag hindi. Masakit yun, friend. Sabi ko nga doon sa friend ko dati, nanghingi kasi ng sign. Kung hingi ka ng sign, kapag ikaw hinampas ka dyan ng no parking sign ng universe, ewan ko na lang kung magising ka pa. So, ando yung point na, yeah, vent out if you need, but not go down to their level. And advice sa'yo ng the card of the tower, vent out ka lang doon sa mga reliable persons. Kasi yung may mga iba, gagawin chismis yung chika mo. So, iwasan natin and you know those individuals na yon. So, jiwas.com tayo from them. Okay? Your hopes and fears. So, meron tayo ditong the world and blessed. Alam mo, it may be a part of your world might have ended kasi nga nanghihinayang ka din and you might feel na nasayang yung oras mo but it did not really go that well. Hindi doon talaga ang sitwasyon. So ang pinapakita kasi ng cards dito sa akin is that yung promise na naalala ko, sabi doon, all things work together for good for those who love Him. So, andoon na the universe is advising na lahat yan mag-work out in time. Andun lang kasi na may mga, may hinihintay lang na proper timing ang universe para sa'yo. And again, just like yung minention ko kanina, you may pwedeng ikaw yung nagtanim or ikaw yung nagdilig pero unfortunately hindi ikaw nga ane. Baka iba. That's the reason why then siguro yung tanong ng iba bakit may mga taong lumawala sa buhay natin, yun yung isa sa mga possible reasons. Some of them they're in our lives para may itanim nila yung mga magandang kailangan natin matutunan or experiences. Some of those help para matubigan yan, para ma-harness. But some of them will be there to help to harvest it. At ganun din ang role natin sa buhay ng iba. Plant, water, harvest. So, hindi nag-go into waste. Kasi yun yung fear mo, baka nag-go into waste. Hindi. You will be harvesting yung mga good things na naitanim mo na maybe not now,
but in the days to come or in the months to come. And ang nakakatuwa kasi when we harvest, kapag nagbigay yung universe, andun yung point na it may come in different ways. So, pwedeng ang maging blessing sa'yo is you will notice na walang nagkakasakit. Or you're not having any financial issues or hindi mo nararanasan yung petsa de peligro. So, madaming ways na pwedeng ibalik sa ng universe, and you need to be grateful for that because that alone, blessing yon. Ano bang future mo? So, we have here the 10 of Pentacles and a leg up. Now, sa future mo kasi, now, medyo take this as a warning. You might feel na parang kasi nga, medyo down yung emotions mo. And since emotions, connected siya sa manifestation, medyo andoon yung punto na magkaroon ng konting effect siya sa finances mo. Now, yung cards, this is sinasabi siya with the leg up. If andoon na nakakaramdam ka na hindi ganun kaganda yung daloy ng finances mo, don't hesitate to ask for help. Actually, pwede mong gawin yung wishing spell. So, pwede mo i-try yun. O yung prosperity charm natin. So, may video tayo para dyan. So, wag kang matakot na mag-ask ng help. The help, it could be someone na pinagkakatiwalaan mo or it could be a spiritual help. So, you could create your own prosperity for yourself. Or andoon na humingi ka ng tulong para makakreate ka ng opportunity para makagawa ka ng sarili mong additional money. But again, take this as a warning. So as early as now, make some plans. So andoon na medyo kailangan nating i-ensure that we are preparing doon sa mga possible loss. Kasi para yung alam mo yung kwento nung alamat ba tawag doon? Alamat nung tipaklong tsaka nung langgam na nung summer, yung tipaklong for the happy, pero si langgam, nagtatrabaho siya para mag-store ng pagkain. Kaya nung dumating na yung taglamig, yung tipaklong, witit siyang pudams. Si langgam, yung mga langgam, may stock sila. So, let's be like the ant. Ano ang message ng deities? Perfect. So we have here Ceres. Ceres, mother, stability, and the wish to nurture. So you've tried to mother or maybe fathered someone by helping them para ma-establish sila. But right now, the wish to nurture is about you. Sabi ni Ceres, sarili mo muna. Andoon na wounded ka eh. Huwag tayo maging wounded healer. Kumbaga, kung kailangan mo din ng time to heal, give yourself that moment. Yung sinasabi kong example doon na ang hirap sa isang doktor na magpagaling ng pasyente kapag sila din yung may sakit. Kailangan muna nilang, kasi baka mamaya mas magkakos pa sila ng problema kasi makahawa sila ng sakit nila instead na makatulong sila. So, it will be a wise decision para sa kanila na asikaso mo na yung sarili nila, make themselves better, and then once na okay na sila, then go ahead and help. So same thing with you. Ganun din. Okay? So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin are for guidance purposes. So may free will tayo, use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click on the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Sorry, natutuwa lang ako dun sa cards. So, I'm pulling the cards for the extended reading. Medyo specific lang yung mga sinasabi niya about sa future din eh. Now, para ma-access nyo itong extended reading na to, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. You just need to click the join button para magkaroon kayo access sa exclusive videos for members only. So, tanda natin, and if you would like to also schedule for private readings or spellworks, message me in my Facebook. Link is in the description. For support, you can click on the thanks button. And for donations, you can you can send it via GCash or Maya, numbers in the bottom of the screen. Sagittarius, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be.
at naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latinal Benguet, kasama po si Mikay Noodles. I'll see you po sa ating extended readings and keep safe. Goodbye for now. Thank you.